Marami pong kaso na panibagong haharapin si Sara Duterte, Vice President. Yan po ay matapos ang committee report at recommendation ng Blue Ribbon Committee ng Kongreso, pinangunahan ni Congressman Joel Chua ng Maynila. Administratibo, kriminal at plunder. Ito po ay kaugnay ng nadiscover ng Blue Ribbon Committee na hindi malinaw, hindi maganda, hindi tama ang paggamit ng pera ng Office of the Vice President, especially ang confidential fund at yung mga anomalyang di umani nangyari sa Department of Education. Tinapos na po ng Blue Ribbon Committee ng Kongreso ang hearing at nagre-rekomenda sila. Administratibo dahil Vice President, kriminal dahil sa mga paglabag sa batas, at yung plunder ay pasok doon sa plunder law na 50 million. Yung po nasa batas 50 million above, plunder yan, non-bailable offense kapag may sapat na probable cause at na-file sa korte. So kung sinasabi ni Amy na napakarami ng kaso ni Sara Duterte at pinopolitika lang, ito dagdag na kaso. Pero hindi ito politika. Hindi ito pamumulitika para sa kaalam mo, Amy, masyado kang maka-Duterte. Parang wala kang pakialam at parang normal lang sa iyo ang garapalang paggasta ng pera ng hindi maayos. Kasi pinagtatanggol mo itong kinakasuhan, inimpis ng Kongreso dahil nga sa betrayal of public trust. Pero itong rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee hindi pangkaraniwan. Plunder dahil sa 612 million confidential fund na nagastos ng hindi tama at gumamit lang ng mga acknowledgement receipt na kung sino-sino. So, recommendation ng Kongreso at ng Komite at inaproban din ito sa Kamara bago tuloy ang nagsara ang ating Kongreso. Kaya panay bago ito. Kung sinasabi ni Amy na masyadong politika ito para dito makatakbo si Sara sa 2028 election, ay napakalayo namang argumento niyan. Yung eleksyon, regular yan na nangyayari. Pero yung di umano'y hindi tamang paggastos ng pera, yan ay pananagutan. Kaya nga administrative, criminal at plunder ang pwedeng kakaharapin niyang kaso. Kasi sinasabi ni Amy, yung kanyang kaibigan merong disbarment case sa Supreme Court, merong sedition at iba pa sa Korte at sa DOJ, may problema sa ICC, may problema kung ano, kasi wala tayong magagawa. Yan ang rule of law. Yan ang pinapairal na batas. Hindi ibig sabihin kinasuhan si Sara, hinaharas. Hindi ibig sabihin kinasuhan si Sara dahil para hindi tumakbo sa 2028. Hindi. Pagkaganyan ang katuwiran ng mga politiko, parang sinabi mo ng konsintihin, okay lang, pabayaan natin ang umaabuso sa kapangyarihan. Lalo na kung pera ng bayan. Ganun ba, Amy Marcos? Masado mo nang sinusunog ang iyong sarili para maipagtanggol mo lang kasi nagsalita ka sa impeachment court, sa Senado, na sinasabi mo pure harassment ng ito dahil pinopolitika. Ay anong ibig sabihin? Anong gusto mong palabasin? Wala nang pananagutan si Sara Duterte dahil kaibigan mo? Kahit anong gawin, okay lang dahil kaibigan mo? Kahit lumabag sa batas, okay lang dahil kaibigan mo? Ganun ba, Amy? Anong klaseng senador ka ng bayan? Anong klase namang government official? Ang pagkonsente sa korupsyon, pagkonsente sa pang-aabuso sa anumang pamamaraan ay bahagi ka rin ng mayroong pananakutan dahil mali ang korupsyon, mali ang pang-aabuso. Taong bayan ang biktima, taong bayan ang may-ari ng pera, hindi dapat ginagamit yan ng wala sa lugar. At yan nga po ang hindi natin maintindihan kay Amy Marcos. Sabi niya, ibang Marcos siya. Sabi niya, iba siya na Marcos na naging, kumbaga parang matalino after daw po ng 39 years. Dahil po sa kanilang mga pinagdaanan noong ang kanyang ama ang presidente. Pero parang taliwas po ang ating nakikita. Dahil ang nakikita po natin ay isang Marcos na sumusuporta sa magnanakaw sa kaban ng bayan. Which is yan po yung hindi dapat. Diba? Ang ginagawa ni Amy Marcos na pagprotekta dito sa mga Duterte ay pagpapakita lamang na baka meron nga siyang napala. Baka meron po siyang napapala sa mga Duterte.
Kasi bakit gano'n na lang po ang kanyang pagtatanggol na kahit na magkasira pa sila ng kanilang kapatid na si Bongbong Marcos na ating presidente, eh hindi po niya ito iniinda. Diba, super ate nga po ang tawag sa kanya noong 2022 election. Pero ngayon po, naging super Duterte na. Diba, tinalo pa niya ang mga anak ni Digong sa pagtatanggol. Dahil grabe po ang kanyang pagtatanggol kay Digong. Grabe ang pagtatanggol niya kay Sara. Hindi po natin to maatim. Ako sa totoo lang kapag nakikita ko yung ginagawa ni Amy Marcos, parang yung dibdib ko. Sabi ko, paano naaatim ng isang Amy Marcos yung ganitong pangyayari? Bakit niya nagagawa ito? Kriminal ang kanyang pinagtatanggol. Samantalang yung mga sumusunod sa batas, yung pa ang gusto niyang kasuhan. Katulad ni General Torre, DOJ Secretary Boying Remulla, Chief Marbil, John Vic Remulla ng DILG. Diba? Bakit yan pa ang kanyang mga gustong kasuhan samantalang ang pinahuli, isinuko sa ICC ay isang kriminal. Ngayon, dito kay VP Sara Duterte, 612 million ang pinapasagot kung saan po ito dinala. 125 million po in 11 days nilustay ng walang kapararakan. Grabe ang paglustay ng pera na yun. Pero, ang image ng mga Duterte, kung titignan at kung inyong pag-oobserbahan, pinoportray po na ang mga Duterte napakasisimple lang na tao. Kasama yun sa optics, kasama yun sa pagbabalat kayo. Kasi, yung kanilang ninanakaw na pera, hindi bagay doon sa kanilang mga ginagawa. Diba? Yung kanilang mga kasuotan, simple. Pero kung makita mo, ang kanilang mga ginagastos, katulad na lang ni Sara Duterte, napakasimple. Simple lang. T-shirt, jeans, sapatos, pupunta ng dahig. Simple lang diba? Simple lang. Pero alam nyo ba kung magkano pamasahe papuntang dahig sa Netherlands? Alam nyo ba kung gaano kamahal ang mga hotel dyan? Simple lang sila kung pumorma. Pero yung ginagastos nila, hindi po simple yun. Pupuntang Germany, kasama buong pamilya, manonood ng concert? Simple ba yun? Diba? Ngayon nga Independence Day, nasaan si Amy Marcos, si Sara Duterte, at si Robin Padilla? Nasaan sila? Nasa Kuala Lumpur, Malaysia. Independence Day, magse-celebrate, Kuala Lumpur, Malaysia pa? Napakasimple naman. Diba? Ang alam ko, ang mga taong gobyerno, lalo na presidente, vice-presidente, mga senador, nagse-celebrate yan ng Independence Day sa mga makasaysayang lugar sa Pilipinas. Pwedeng sa Bataan, sa Corregidor Island, pwedeng sa Dambana ng mga bayani, pwedeng sa Kawit, Cavite, kung saan nandoon yung bahay ni General Emilio Aguinaldo, pwedeng sa Quezon Memorial Circle. Pwede diyan, pwede doon sa monumento, sa circle ng monumento dahil nandiyan ang historical landmark para kay Andres Bonifacio sa Caloocan or sa Rizal Park, Luneta Park. Yun ang simple, tingin ko. Ayun ang maganda. Kasi talagang yun ay mga historical site para sa ating mga Pilipino. Pero nasaan sila? Nasaan sila? Nasa Kuala Lumpur, Malaysia? Simple ba yun? Nasa ng delikadesa nitong dalawang tatayo na senator judge sa impeachment trial ni Sara Duterte? Abay, dapat ngayon pa lang may maghain na mag-inhibit etong dalawang senador na ito. Dahil alam na natin kagad, wala tayong makukuhang hustisya dito. Bias ang dalawang to.
kay Sara Duterte. Diba? Kaya nga po sana naman, maisip po ng ating mga senador na ito na sila'y naglilingkod para sa bayan, hindi po para kay Sara Duterte lamang. Nasa ng delikadesa niya, nasamahan pa nila sa lamesa si Sara Duterte sa paghahaponan. Diba? Diyos ko, ginamit pa mga OFW. Para sila'y makapangampanya ng maaga doon sa Kuala Lumpur. Ganito na po kasidhi ang pagiging desperado ng mga Duterte, ng mga kaalyado ng mga Duterte para makabawi, para makuha si Digong doon sa ICC. Aga-aga pa, 2028 na iniisip. Pamumuliti ka na, pangangampanya na agad. Diba? Ito po ang tunay na ugali, tunay na kulay ng mga Duterte. Ito ang tunay na kulay ng mga alipores ni Digong. Nakikita natin, hindi naman sila nagsisilbi para sa bayan. Para lang talaga sila sa mga Duterte. Etong si Robin Padilla. Kaya tamang-tama ang pagkakagawa ni Digong kay Robin na maging senador niya. Dahil tutang-tuta siya. Tutang-tuta. Nakikita natin parang asong sunod ng sunod sa mga Duterte si Robin Padilla. Ang lahat ng kaso, allegation at kung ano pa, yan ay subject for trial sa korte man, sa impeachment man o kung ano. Hindi ibig sabihin kinasuhan, guilty na. Hindi ibig sabihin kinasuhan, kalaboso na. Meron due process. Karapatan ng kahit sino, especially ng Blue Ribbon Committee, na mag-file ng kaso at magrekomenda base sa kanilang findings after ng kanilang investigation and aid of legislation. Bakit hindi alam ni Amy yan? Dati siyang congressman at ngayon ay senador. Ibig sabihin, natakpan na, pinagtatakpan niya dahil kaibigan niya si Inday Sara. Wala na siyang pakaalam sa mga batas. Wala na siyang pakaalam sa proseso. Ang kanya, basta kinasuhan si Sara, harassment. Basta kinasuhan ng mga Duterte, ginigipit. O yan ang klase ng mga kaibigan niya. Kalokohan niya. Pero tama itong ginawa. Okay? Daya po at maingay lang. Tama itong ginawa ng Kongreso after ng investigasyon. Mas masama at mas mahirap yung pagkatapos ng investigasyon, walang recommendation. Bali wala. Yan ang talagang harassment. Ito meron recommendation na pwedeng kasong kakaharapin. Mabibigat yan. Administrative, criminal case, at plunder. Ano bang plunder sa Tagalog? Pandarambong sa pera ng bayan. Yan po ang ibig sabihin. So, kung maraming kaso, hindi masama na dagdagan pa kung may nakikita ang mga otoridad. Kahit pa Vice President, kahit sino. Lagi ka natin sinasabi, no one is above the law. Abogado siya, alam niya. Vice President siya, alam niya. Mahalaga. Ngayon, kung sinasabi niyo walang kasalanan, okay lang. Hindi naman sinabing, hindi naman inakusahan, guilty na di lumaban siya ng parehas sa korte kung nandun ang kaso. Sa impeachment court kung nandun ang kaso. Lahat po yan may proseso. Rule of law ang pinapairal ng gobyerno. Walang tukhang, walang human rights violation. Kung ano ang dokumento, yan ang pagbabasihan. Yan ang tamang proseso. Pero yung pagtakpan, ipagtanggol, at sabihing harassment lang, yan ang pure na politika. Amy Marcos at kung sino man nagtatanggol sa mga Duterte, ang pagtatanggol sa kung merong ebidensya at kaso at sinasabing politika, kayo ang namumulitika. Ang batas ay hindi namumulitika. Ang proseso hindi namumulitika. Ang nagtatakip ng katotohanan, nagtatanggol sa posibleng may pananagutan, yan ang namumulitika. Maliwanag pa yan sa sikat ng araw. Yung mga DDS lawyer, DDS na mga talagang saradong isip para ipagtanggol ang ganyan, yan ang pamumulitika. Pero yung mga investigasyon, ang NBI, prosecution, Kongreso, Senado, trial, impeachment trial, sa korte o kung saan man, disbarment case sa Supreme Court dahil sa pagiging abogado, di umano may kinalaman din sa ICC, lahat yan ay proseso. Ang hindi naniniwala dyan, saradong isip, walang alam kung hindi ipagtanggol ang akusado. Hindi ko sinabing guilty na si Duterte. Hindi ko sinabing guilty na ang pangalawang Pangulo. Ang sinasabi ko, may mga kaso, may ebidensya, meron siyang kakaharaping problema. Hindi biro.
ang mga nadiscover ng Blue Ribbon Committee ng Kongreso at yan ay kanilang karapatan, obligasyong gawin under the law at in aid of legislation na galaw. Okay? Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa sa ating mga channel. Napakarami pong nangyayari, marami mga balita sa loob at labas ng ating pamahalaan, kaya hindi tayo titigil ng paghahayag, pagpapaliwanag kung anong tama at mali. Ang mahalaga ay malaman nyo kung ano ang kaganapan dito sa ating bayan. So, si Senator Amy Marcos pala ay kumakampi po sa magnanakaw sa Kaban ng Bayan at kinukonsinti niya ang mga ganitong gawain. Aba, gawain po ba yan ng isang tunay na Marcos? Diba? Kasi kung si Amy Marcos ay pabor na ipahinto ang impeachment at ayaw niya na maparusahan si Sara Duterte sa ginawa nitong pangungulimbat sa Kaban ng Bayan, ibig sabihin ba nito gumagawa din ng ganyan si Amy Marcos? Diba? Kasi birds of the same feathers flock together. Bakit ganun? Diba? Kung wala naman talaga silang kasalanan at wala namang itinatago, bakit pipigilan ang pagsasampa ng demanda o ang impeachment trial? Diba, dapat nga po matuwa pa si Amy Marcos dahil may due process kay Sara Duterte. Hindi katulad ng mga biktima po ng EJK na basta tinuro, gurgur. Basta napagbintangan, gurgur. Para makakota ang mga PNP, gurgur. Walang due process. Dito kay Sara Duterte, ine-exercise po ang lahat ng due process at mga karapatan ni Sara Duterte ginagalang. Diba kaya nga chill-chill lang siya? Independence Day? Magse-celebrate sa Kuala Lumpur, Malaysia pa. Ano yung palusot? Para kasama pamilya? Kasi yun po ang una kong nabasa, na si Sara Duterte ay pupunta daw po sa Kuala Lumpur, Malaysia, kasama ang kanyang pamilya. Tapos biglang may event for Independence Day. Diba? Sino gumastos ng entourage? Yun ang tanong. Diba? Diyos Maria Joseph, agrabyado na po ang ating mga kababayan dito. Agrabyado na tayo. Gulping-gulpi na po ang mga Pilipino sa mga pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Gulping-gulpi na ang mga Pilipino sa ginagawang panglalamang pandarambong. Tapos, ayaw maparusahan ng isang Amy Marcos, ang isang Sara Duterte. Diba? Diyan nga natin malalaman kung may katotohanan ng lahat ng binibintang sa kanya. Napakagandang pagkakataon kay Sara Duterte para maipagtanggol niya ang kanyang sarili. Di kung wala talaga siyang nagawang mali, kung talagang hindi siya gumawa ng pagnanakaw sa Kaban ng Bayan, di mainam. Malinis ang kanyang papel at baka makakandidato pa siya ng matiwasay sa 2028. Baka matupad ang Sara Amy. Diba? Pero yung ganito, na hindi pa man lang nag-uumpisa ang boxing, meron na pong naghahagis ng tuwalyang puti. Ay, sus Maria Joseph. Talo taong bayan dyan. Talo po tayo. Kahit nga yung mga remand nila, binalik sa Kongreso, unconstitutional daw yan. Ayon mismo sa mga, sa ating mga profesor, abogado, constitutionalist, hindi daw po yan karapat-dapat, hindi daw po yan katanggap-tanggap, pero ginawa po ng mga senador. Bakit? Kasi yan ay isa sa mga paraan nila para ma-delay, ma-dismiss ang impeachment trial. Diba? Meron niyang isa, sinabi, dapat daw sagutin ng Kongreso ang remand na ginawa ng Senado. Sumagot naman si Jerbil Luistro, si congressman. Sabi ni Congresswoman Jinky, hindi po dapat ito mangyari dahil sila'y sumunod sa konstitusyon, bylaws, ang lahat ng kanilang kinilos. Pero bakit may nakikitang mali ang mga senador? Hindi po sila nakakakita ng mali. Ang nakikita nila ay ang paraan para po mawala ang impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya po, eto, sa darating na 2028, kung sakali man magkatotoo at kumandidato ang isang Sara Amy sa darating na eleksyon 2028,
at nanalo pa rin sila. Wala na. Wala ng pag-asa Pilipinas. Diyan na tayo babagsak talaga. Baka maging Bangladesh na tayo, maging Myanmar, baka maging ano na tayo, mas matindi pa sa mga ibang bansa na naghihirap, na nabubuhay po sa kadiliman at nabubuhay sa takot ng kagutuman, takot ng terorismo, takot ng mga kung ano-anong paglabag sa demokrasya. So, yun lamang po. Maraming salamat, Sir Mike Abe, sa video po ninyo na napakaganda na aking reaksyonan. Salamat sa lahat po ng mga tropa pips natin na nandyan, nakasuporta pa rin kahit bihira tayo mag-upload. Back to the ball game na tayo ngayon. Tapos na ang bakasyon, tapos na ang mga pamamasyal. So, yun lamang po. Maraming salamat, Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Ingat po kayo. Mama Chup Chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.